Nais ko pong tawagin ng isang kapatid upang isiwalat sa atin kung paanong sa kabila ng maraming takot niyang naramdaman, takot na siya'y may karamdaman, takot para sa kanyang anak, takot para sa kanyang apo, takot na siya'y nag-iisa sa buhay. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na Rose Garcia. Buhay po ba ang Diyos? Matamlay po ba kayo? Huwag po sapagkat Lunes ngayon. Magandang umaga po sa ating lahat. Tinext po ako ng kapatid na Promise na kung pwede nga daw po na magbahagi ako ngayon. Habang iniisip ko po kung ano yung ibabahagi ko, iniisip ko rin kung ano yung tema niya. Sadyang nagkatugma po yung nasa kaisipan ko na ibahagi sa unang pagkakataon. Sapagkat ang tema nga po niya ay takot. Bayaan niyo po na humarap ako sa ating Panginoon upang sa banal na oras na ito, mapasalamatan ko siya. Panginoon, maraming salamat. Napuno man ako ng takot. Pinaramdam mo sa akin, nakasama mo ako, nakasama kita. Hindi ko man agad na isiwalat sa banal mong dambana. Batid mo ang lihim na pagdulog ko sa iyo. Batid mo ang mga takot na bumalot sa aking pagkatao. Bagamat ang ilan doon ay natapos na. 2 taon ang nakakaraan, muli. Binalot ako ng takot na akala ko hindi ko na malalampasan. Panginoon, sa kapahintulutan ng ating mahal na Apo Kunching, na sinabi niya na maari akong sumangguni sa manggagamot. Ako po ay tumalima, nanahan, baon ng iyong mga salita, tapang, sapagkat nananalig ako, nakasama kita at di mo ko pababayaan. Ganap na 2 taon, magdadalawang taon na po ang lumipas nang sabihin po ng doktor nang ang nasa bukol na nabukol sa akin lalamunan ay stage 1 cancer. Sinarili ko po. Lumuha ako kasama ang aking mga pamilya. Nanikluhod sa iyo. Kumapit sa iyo sa paanan mo. Makalipas ang 1 buwan, isinalang ako sa radiation. 5 araw, akong mag-isa sa ospital. Hindi pwedeng makita. Kahit na sino, hindi pwedeng malapitan. Nandun bilang isa sa nagtatrabaho sa ospital na yon. Ngunit kakatok lamang siya sa pintuan at sasabihin, Mami, may prutas ka dito. May pagkain ka dito. At hindi ko pwedeng buksan agad ang pinto hanggang hindi siya nakakalayo. Sapagkat hindi tamang masalin sa kanya ang gamot na nasa aking katawan. Walang oras, walang gabi nang hindi ako tumawag sa iyo. Nagsusumamo ako sa iyo, Panginoon, na bigyan mo pa ako ng haba-habang extension. Pagkatapos ng 5 araw, sinundo ako ng isang private na sasakyan at inihatid sa aming tahanan
kung saan mag-isa lang ako sa loob ng 1 buwan. Sapagkat tulad ng sinabi ng doktor, bawal ako makihalubilo sa mga tao. Matagal yung pagkakataon na yon na gustong-gusto kong ipagmalaki sa kanilang lahat dito sa kung saan ako ay nananahan. Pagkatapos ng ilang buwan ng aking mga check-up, sinabi ng doktor, cancer-free na po kayo. Palakpakan po natin ating Panginoon. Kaya po, bagaman po ako ay alam na alam po kasi ni God ang aking kahinaan. Sapagkat marami na po akong nalampasan sa buhay ko. Nakatayo ako. Lagi ko pong hinihiling sa Kanya. Lalo na po pagka yung magdi-December na, magbabagong taon na, sabi ko po sa Kanya, ang hinihiling ko po sa Kanya, walang mababawa sa aming pamilya, walang magkakasakit. Hindi po ako humihingi ng material blessing. Pero alam niyo po kung kailan na-detect yon? December of 2012. Kaya po ako ay talagang, bagamat hindi ko po naihayag noon agad, sa puso ko, ang pasasalamat sa ating Panginoon ay gano'n na lamang. Dito pong mga huling araw, ako ay madalang mapunta. Sapagkat po, nagkaroon ng pagbabago, nagkaroon ng ibang kaganapan sa aming pamilya. Maaring ang problema ko, personal ay natapos na, subalit may mga anak ako na kasalukuyang nagpapamilya. Isa po sa kanila ay nagkaroon ng mabigat na problema. Muli, nakaramdam ako ng takot sapagkat sabi ko nga sa Panginoon, maaring yung tatag na ibinigay niyo sa akin bilang isang single parent ay hindi magiging kasing tatag ng anak ko sakaling dumating yung ganong pagkakataon sa kanya. Makatwiran, reasonable, makatotohanan ang anumang magiging desisyon ng anak ko sapagkat nararapat na, napapanahon na. Hindi sa pagitan nilang mag-asawa, kung hindi sa pagitan ng ibang tao. Siguro nga po, kinakailangan, masakit man, masama man, pangit man sa paningin ng tao, sa paningin ng Diyos, may mga desisyon na kailangan bitawan. At dumating po siya sa punto na yon. Bago po yon, ilang beses ko siyang kinakausap at isa lang ang sinasagot niya sa akin. Kaya. Nung dumating na po yung punto na kinakailangan na niya talagang isagawa. Isang panig ang nagbigay. Sapagkat sabi ko, pag walang bumaba, walang mabubuo, walang maaayos. Ang sabi ko sa Panginoon, nandito po ako, nung huling attend ko po, Tuesday ata yun, ako pa nga po ang chaplet. Nung ako po ay nakaupo doon, sabi ko, Panginoon, nung mga nakaraang araw, halos wala akong absent. Ngayon po, napakadalang ko makarating sa banal mong tahanan sa mga kadahilanang hindi maiiwasan. Pero yung pagdulog ko po sa inyo, yung pananalig ko po sa inyo, hindi nababawasan. Nung gabi po na yon, ang takot ko na yon ay pinawi ng Panginoon sapagkat nagkaroon ng magandang kaganapan sa pagitan ng aking anak at ng kanyang asawa. Palakpakan po natin ating Panginoon. Takot, ang sabi, sama. Takot, ang sabi, pag natakot ka, hindi ka sa Diyos. Pero ako po, inaamin ko, dinapuan po ako ng napakatinding takot. Sabay naman po ng takot na yon,
ay ang aking higpit na hawak ng pananalangin sa Kanya. Kaya ang anuman pong takot na aking naramdaman ay pinawi niya. Yun lamang po at maraming salamat. Purihin ng Diyos. Palakpakan nga po natin muli ang bahay ng Diyos. Narinig niyo po ang pagbabahagi ng kapatid. Ako po, personally, bagamat ang tawagan namin ay friend, best friend, hindi ko po nalaman yon. Sadyang sinarili niya yung problema niya na yon. Probably, yung ibang kompidente nating kapatid dito, napagsabihan niya, subalit, hindi naman po nakakalungkot kung hindi ako sinabihan. Ang tinatanaw ko po doon ay kung paano siya ay naging matatag sa kanyang takot na nadama, kung saan nga sa kabila ng takot, ang Diyos ang hinawakan niya. Si Lord ang hinawakan niya, kung kaya't sa bawat takot na dumatal sa buhay niya, may katagumpayan siyang nadama. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Alam niyo po mga kapatid, hindi po masamang matakot. Sadyang hindi po masamang matakot. Nananalig po ako, naniniwala po ako na hahalusin ko na po. Bakit po halos? Kasi bakit po tayo nandito kung wala tayong takot? Amen po ba doon? Amen po ba doon? Bakit tayo narito kung wala tayong takot? Marahil may takot ka dahil doon sa karamdaman mo, na wala kang mapagsabihan kundi si Lord lang. May takot ka doon sa dinadala mo sa pamilya mo, na hindi mo masabi-sabi sapagkat ang anak mo pala ay drug addict. Hindi mo siya alam kung paano tutulungan. At hindi mo rin alam kung kanino mo siya idudulog, subalit kapag sa Panginoon natin siya idinulog. Walang imposible sa Panginoon. Amen po ba doon? Amen po ba doon? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Alam niyo po, sadyang buhay ang Diyos. Buhay na buhay siya. Sapagkat kung paanong tinura ng kapatid ko, na kung ano yung ibabahagi niya, ay nasa isang espiritu ang aming nadama, kung saan nga ang takot ang maging tema sa umagang ito, na alam kong marami po sa inyo ang makaka-relate dito. Huwag pong sabihin hindi tayo natatakot, hindi ka natatakot. Ikaw po ba, tatay, hindi natatakot? Ano yan? Ba? Di po ba? Alam nyo po, Pauline 44, alam nyo po ito, di ba? Yung Pauline 44. Ikaw po ba kapatid, nung time na yon, di ka po ba natatakot at hanggang sa time na ito? Natatakot din. Para pong hindi ko naramdaman yung takot mo, kasi ganyan doon mo pong sinabi, natatakot din. Sabihin nga po natin, one more time, natatakot ka po ba noon? Opo. Purihin ng Diyos, palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kay buti ng Ama, kung kaya po sa oras na ito, tamang-tamang tatawagin ko siya, sapagkat nga po, mainit na mainit ang balita regarding Fallen 44, sapagkat isa nga din po siyang militar, kung hindi po ako nagkakamali. Pakinggan po natin kung paano dumatal ang takot sa buhay niya. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Mga kapangyarihan, maraming salamat po sa pagmamahal mo. Naramdaman namin ito nawa magsilbing lakas at inspirasyon upang makahikayat pa kami ng maniniwala at higit sa lahat mananampalataya sa iyo. Purihin po natin ang ating Panginoon. Lakasan po natin, purihin natin siya. Sadyang kahit ubusin man natin ang ating lakas sa pagpupuri sa Panginoon, hindi natin matutumbasan ang kanyang kadakilaan. Sadyang dakila ang Panginoon. Napakaganda po ng tema natin ngayon ay takot. Tayong lahat mayroong takot. Lalaki, babae, anumang kasarian ay sadyang meron po tayong takot. Sundalo po ako. Naranasan ko rin po ang nakikipaglaban sa kaaway ng ating estado. At natatakot din po, pero napaglalabanan yung takot na yun. Kaya napakarami natin kinatatakutan, civilian ka man, no? Plain civilian,
marami po tayong kinakatakutan. Ano-ano ba itong mga kinakatakutan natin? Yung mga nanay, kung minsan, natatakot sa Bombay, no? Kung minsan, pagdating ni Judith, natatakot din tayo. Judith, no? Meralco, lahat ng bill dyan darating. O pagdating ng exam ng mga bata, natatakot tayo. Marami tayong kinakatakutan. Ano? At siguro, sa lahat ng kinakatakutan natin ay yung karamdaman, no? Lalo na pag sinabi ng doktor ay cancer. Alam natin walang lunas yan. Kaya isa sa kinakatakutan natin. Natatakot din po tayo sa drug lord, no? Sa waiting lord, sapagkat makapangyarihan sila. No? Dahil gagamitin nila ang pera nila para magpapatay ng tao, no? Maaring matatakot din po tayo sa kanila, no? Kaya napakaraming kinakatakutan ng tao. Normal lang po 'yan. Pero kung ating magbabasehan ang salita ng Diyos, ano ba ang dapat at sino ba ang dapat nating katakutan? Ako rin talaga, napunta pa ako dito ay dahil doon sa karamdaman ng anak ko. Bagamat may konting binhi na rin ng salita ng Diyos sa puso ko, dumating pa rin ang time na natinag po ako. Kasi po yung anak ko ay binata, nagtatrabaho, maliwanag po ang future pagdating sa mundo, no, material world, sapagkat nakita ko yung ano ng bata yung future niya. Pero siguro ginamit din ni Lord yung kanyang karamdaman para mas lalong gumanda yung kinabukasan niya. At hindi lang siya dahil nung sinabi ng doktor na hindi na siya gagaling, yung karamdaman niya sa mata hindi na gagaling, ay naisip ko kagad po dito. Kasi po nakapaghatid na po ako ng may karamdaman dito. At siguro po dahil mga 1990s po, every alas 3, no? 3 o'clock, dinadasal ko po yung dasal sa Divine Mercy. Daily po yun, araw-araw. Kaya hindi aksidente na tinawag niya ako dito. At sa pagpunta ko, once a week dito, hindi lang siya ang nag-improve ang karamdaman, no? Ako din po. Kasi parang may palpitation dito sa akin noon sa dibdib ko. Nawala yun. At yung pagiging impatient ko, nabawasan din po. Hindi man totally nawala, no? Kaya nag-improve din. At marami pang ibang bagay na wanda. Yung relationship namin ng aking asawa, mas lalo pang lumalim. Kaya napakaganda po nung una akala ko disgrasya ito, pero habang tumatagal, grasya. At yung takot sa puso ko, pakiramdam ko napalitan ng lakas ng loob, no? Courage, na harapin anuman ang dumating sa aking buhay. Kaya para bang pati kamatayan, masasabi ko na para bang hindi ko na siya kinakatakutan dahil yung pagpunta-punta ko dito, yung mga salita ng Diyos na nagbumula kay Apo Conching na ng banal na espiritu ay nagbibigay ng lakas sa atin. Kaya iyon ang promise ko naman po na sana matupad ko yung every once a week lang po ay makapunta ako dito. Kaya sinisikap kong matugunan po yung promise ko na po yun. At bandang panghuli na sasabihin ko, galing din po ito sa Bible, no? Sino ba ang dapat nating katakutan? Pwede nyo i-follow up ito. Pagdating sa bahay, alam ko naman na bawat isa sa atin siguro may Bible. Matthew 10:28 po. Sino ba ang dapat nating katakutan? No? Takot tayo sa mga tao, di ba? Yung mga mamatay tao. Pero mas matakot tayo doon sa pwedeng pumatay
na pwede tayong ibulid sa impyerno. No? Katawan at kaluluwa pwede niyang patayin. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Salamat po. Salamat po sa iyo, kapatid. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Hindi po ba? Kay buti ng Panginoon. Sino nga po ba magsasabi na siya ay sa kabila ng pagiging military man niya ay meron pala na nakatanim na sa kanyang puso na salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Inaantok po ba kayo? Pero alam ko po, hindi naman kayo inaantok eh. Sa mga oras na ito, nararamdaman ko po, sumisidhi ang takot sa inyong kalooban. Amen po ba doon? At dahil po nararamdaman kong natatakot kayo, nais ko pong tawagin ang ating kapatid na Mirna at kapatid na Bunso upang apawiin ang takot sa ating kalooban. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Palakpakan po natin sila. Salamat anak, salamat sa Ama. Ang tema, napakaganda ng tema, takot. Ano po? Ikaw mo tinawag po kaming umawit, bagamat gusto naming magbahagi. Dalawa po kami. Saan ba? O sige po, sa kalooban po ng Ama, hindi po namin, sige daw po, sige po. Napakaganda po ng tema at bataman po akong nakikinig simula po sa pasimula ng pagbabahagi ng ating kapatid na Rose. Yung po bang hindi mo akalain meron pala siyang pinagdaan ng gano'n na hindi mo naman nabakas sa kanyang katauhan yung takot. Ano po? Kung sa ganang sarili ko po ako sa dating buhay, maraming naging takot. Siguro anak, ikaw din Sobra po. At katotohanan, magpahanggang ngayon, may manakanakang takot. Subalit ngayon, yung matinding takot sa puso ko, yung takot ng magkasala at di makasunod sa Panginoon sa kabila ng lahat ng mga pagdalisay. Amen po ba? Kaya po, arito po kaming mag-ina, mag-aalay ng awitin sa Panginoon. Ang takot ay nasa isip lamang. Oras na. Oras na po, mahal na kapatid. Sabi ng Ama, oras na. Ang isip ay ang takot ay nasa isip lamang. Ang pangamba ay nasa isip lamang. Amen po ba? Bagamat walang kamalayan ng sino man, sa kaloob-looban ng katawan may dinaramdam. Subalit, walang takot na aawit kami sa Panginoon. May bulong, tingin mo, ihip ng ating panahon. May sikaw, tingin mo, at ubos na ang oras mo. Oras na magpasya kung saan ka pupunta.
oras na mag-iba ka ng landas. Tayo na sa liwanag. Ang takot ay nasa isip lamang. Tama na mag-alinlangan. Ang takot ay nasa isip lamang. Kung daay titiyak at ang ulo'y laging likha, damhin mo ang landas ng puso mo. Tayo na sa liwanag. Ang takot ay nasa isip lamang. Tama na pag-alinlangan. Ang takot ay nasa isip lamang. Dinggin mo, damhin mo ang landas ng puso mo. Oras na magpuno ka ng pasya. Tayo na sa liwanag. Ang takot ay nasa isip lamang. Tama na mag-alinlangan. Ang takot ay nasa isip lamang. Tayo na sa liwanag. Ang takot ay nasa isip lamang. Laman na mag-alinlangan. Ang takot ay nasa isip. Ang takot ay nasa isip lamang. Thank you, Lord. Ang takot ay nasa isip, nasa damdamin. Kaya nariyan ang Ama, ang wika niya, huwag tayong mangamba. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Gusto pa po namin ng isa pa, huwag kang mangamba. Ano po? Sapagkat ang takot ay nasa isip lamang. Opo, huwag po tayong mangamba. Kasi ganun din po yun, dalawa kami, bali tig-isa kami. Sige po, mahal na kapatid, huwag kang mangamba. Ang awitin pong ito ay angkop na angkop po sa tema, ano po, takot. Ang takot ay nasa ating puso, damdamin, isip, sa bilang tao. Ano po, subalit nariyan ng Panginoon, ang wika niya ay, huwag kang mangamba. Di ka nag-iisa.
sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay aking magpakailanman. Ako, Panginoon ko at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita. Sa ilog tubig kita'y sasagipin, sa apoy ay ililigtas man din. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita. Sa langit kita hihintayin. Silid mo
mahal kita. Sobrang mahal na mahal po tayo ng ating Ama. Ano po? Kaya nga po niya ibinaba or ibinikay ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesucristo, para lahat po tayo ay makarating sa kanyang kaharian. Amen po ba? Kung tuwiran tayo ay gagawa ng mabuti, kikilala sa Kanya, tatanggap sa Kanya, mananalig at mananampalataya, at susukong ganap sa Kanya. Amen po ba yun? Kaya tunay na mahal tayo ng ating Panginoon, kaya huwag tayong mangamba at huwag matakot. Yes, Lord. Kaya nga po, kung may takot, bilang sangkatauhan, nariyan ang Ama sa tuwin ay nagpapaalala. Huwag tayong mangamba. Amen? Maraming salamat Salamat. po. Purihin ang Diyos. Naramdaman niyo po ba yung awit nila? Alam niyo po, sa totoo, sa maniwala kahit sa hindi habang umaawit sila, and I'm sure si Mami Beth, si Mami Maris, at ang ilan sa inyo ay agree habang umaawit ang dalawa kong kapatid, at ako'y habang nakapikit, dinadama ko ang kanilang awit, ang kanilang pag-awit, lalo na itong huli. Para kung nakikita na ang Panginoon ay nasa gitna ng dambanang ito at napapalibutan siya ng mga anghel, habang nakaganon ang kanyang mga kamay at tayo pinagmamasdan, at habang napakinggan naman ang kanilang awitin, siya ay nalulugod at tayo ay pinakikinggan sa bawat nating mga kahilingan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. First time ko po itong naramdaman, na madama ko ang Panginoon na narito sa, nararamdaman, subalit kanina, damandama ko sa kanilang pag-awit na siya ay narito sa gitna ng dambana. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Tama po, tama po. Ano nga po ba ang dapat nating ipangamba? Ano nga po ba ang dapat nating katakot? Yayamang nandun sa awitin, huwag kang mangamba, sasamahan kita. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Alam niyo po, meron akong isang kapatid na gustong ipakilala at tawagin sa oras na ito. Alam niyo po, siya po ay siguro po noon, nung time na yun, sa sobrang takot niya, kahit po ugat ng sampalok nakababad sa labak, nang ito'y inilaga kanyang ininom, sapagkat marahil po matinding takot ang dumatal sa kanyang kalooban at naroon ang pagsusumamo niya para sa isang kagalingan. Subalit buhay ang Diyos, ano man ang pagsubok, ang kanyang agam-agam, ang kanyang pangamba at matinding takot sa pagdating ng oras niya. Hindi siya natakot. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa kapatid na Pearl. Amen po ba doon? Amen po ba doon? Tingnan nyo naman po kalaki ni kapatid. Oh, di po ba? At sino po magsasabing siya nga matatakot? Although, meron po ba? Palakpakan po natin muli. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at pinupuri ko po ang ating Panginoon sapagkat napakaganda po ng tema ng ating kapatid at para din po sa ating lahat yung temang ito. Takot. Totoo po yun na sabi nga nung isang kapatid natin na yung militarya tayo na lahat naman tayo ay may takot. Sino ba ang hindi magkakaroon ng takot? Lalo na po sa unang buhay, marami po akong takot. Nandiyan po yung unang-una, yung takot ko po na mawalan ng pera, mawalan ng hanap buhay, ng mga pagkakakitaan. Yan po yung mga unang kinatatakutan ko dati. Subalit bilang tao, wala po akong kinakatakutan na ako'y nagmumura, nakikipag-away, nakikipag-chismisan. Wala po akong takot noon. Subalit nung madako po ako sa lugar na ito, talaga pong napakabuti ng ating Panginoon. Dahil yan po palang lahat na yan ay hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. At ang una ko pong tinanggal, yung pagmumura, sunod-sunod na po yun. At eka nga po ang Panginoon ay napakabuti sapagkat
mahal niya ako. Sabi nga ni Tita Beth, dahil paborito ako ng ama, binigyan niya ako ng pagdalisay na nabali ang aking baraso. Ito po. Nabali po ito. Subalit hindi ko po iyong kinatakutan sapagkat nananalig po ako sa Ama na siya rin ang magdudugtong nitong muli. At purihin ng Diyos, ito, naidugtong niyang muli ito. At sumunod po noon, ako rin po ay nagkasugat-sugat ang aking balat. Namaga po ang aking mukha, ang aking paa. Matinding sugat din po na kung tawagin ay psoriasis. Hindi ko rin po yung kinatakutan sapagkat nananalig kong andyan ang Ama na siyang magpapagaling sa lahat ng karamdaman. Kaya purihin ng Diyos sa kadakilaan niya at ibinigay ang ating mahal na Apo Conching at tinuran sa akin na huwag daw po akong matakot at huwag akong mag-alala at gagaling ang aking mga sugat at pag iyaon ay gumaling na, wala raw mababakas na peklat sa aking mga kamay. Wala po lahat na katotohanan po na yun ay naganap. Sa kadakilaan po ng ating Panginoon, dahil po siguro nga na ayaw niyang mawalay ako sa Kanya, ay napakaraming biyaya ko ang nakamtan sa lugar na ito. At muli sa karamdaman po, gawa ng nga po ay medyo malinis daw ng konti. Wala pong pinipili ng oras ng paliligo. Natsyempuhan po na nagkaroon po ako ng matinding mga lagnat, ubo, sipon. Ayun po at siguro po dahilan lang po iyon para maganap na matungo po ako ng hospital bagamat ayaw ko po talaga sa doktor. Kaya lang po naganap yon sapagkat hindi na po ako makahinga. Ang findings naman po, ano daw po yon, asthma allergy. Samantala, wala naman po akong ubo nung mga time na yon. Kaya ang tinatanong ng doktor, kung ako daw po ba'y may ubo, wala naman po talaga. At 2 araw lang po yun, tinest po lahat yung sa mga test po na ginawa, wala naman pong nakita. X-ray ko po, wala naman. Okay naman po. Wala po akong diabetes, wala po akong kolesterol. Ang bahagyan-bahagya lang daw, medyo maputla ng konti ang dugo ko. So, ang pinagtataka ko po nung nakalabas na ako ng hospital, hindi bumababa ang BP ko. Doon po talagang nagkaroon ako ng takot. Sabi ko, siyempre po, pag tumataas ang BP ninyo, halos wala ka nang ginagawa, kundi para ka na lang robot. Pag painumin po ako ng pampababa, lalo naman po tumataas. Kaya sa pagkakataon po yun, meron naman po na isang malapit na kaibigan na dumalaw at meron din pong ikinonsulta sa karunungan pantao na naghikayat na ba't daw hindi magpa-check up sa specialist, bakit daw ganon. So ang mahal na Apo naman po, matagal na po niya sinasabi sa akin na magpa-check up. Ayaw ko naman po talaga sabagkat takot po ako sa doktor. Yun po ang katotohanan. Malaki ang takot ko sa doktor sapagkat pag meron sa aking gamot na ibinigay, ako po yung na-allergy. Wala po sa balat, hindi po, pag tinest po dito, hindi po nakikita sa balat. Pag ininom na po o isinama sa dextrose, doon na po, nangingisay na po ako dyan, nangingitim na hanggang mawawala ng malay. Doon po ako nagkaroon ng takot. Kaya basta po sasabihin, doktor, ayoko po dahil natatakot po ako dahil baka ako mamatay na walang kalaban-laban. Yun po ang kinatatakutan ko sapagkat simula po nung matungo ako dito sa dambanang ito, ayoko pong mamatay ng walang kabuluhan ng buhay ko. At
Ayun nga po sa maraming pagsusuri na ginawa sa akin ng mga doktor, wala pong nakita sa mga specialist na tinunguhan sa Manila. Ang puso ko po, ala ring makita. Pinagtataka rin po nila, bakit ganun ang BP ko? Hanggang gusto po nila akong isalang sa eco stress. Yung papagurin po, ay hindi na po ako pumayag. At saka, meron pa pong sinasabi na i-repair pa rin daw. Sa loob-loob ko naman, ang dami ng test na ginawa sa akin, walang makita. Bakit pa? Sabi ko, Mother, ibibigay ko sa Panginoon. Ayaw ko kako dyan sa mga doktor. Kasi po talagang ninenervous ako sa doktor. Aalis po kami ng bahay, naglalakad ako. Pagdating ko sa heart center, naka-wheelchair ako. Bakit po? Sobrang takot kung ano na naman ang sasabihin ng doktor. Nanginginig po talaga ako. Kaya sabi naman po nung mga espesyalista, wag daw po akong matakot. At mas mainam na raw yung sinusuri kaysa daw pabayaan lang ng gayon. Nung matapos po yung pagsusuri, wala naman. Talaga pong desidido ako na ayaw ko na. Ayaw ko na kako. Ipagkakatiwala ko sama ang aking buhay, ang aking karamdaman. Nung araw din po na yung pagkagaling ng Manila, dumiretso kami dito. At buhay po ang Diyos, sabi nga ng mahal na apo. Kaya kita pinapatungo sa doktor upang patunayan sa iyo na wala kang karamdaman. Buhay po ba ang Diyos? At sabi nga po niya sa akin, mag-banyos ka na lang at huwag kang matakot. Doon po talagang nagnilay. Mataman po ako nagnilay. Bakit nga ba ako matatakot? Wala naman akong sakit. Di kung sino man yung gumagawa sa akin na yung para magkaroon ako ng sakit, eh siya mananagot sa Ama. Di po ba? Kaya sabi nga po sa kanta ng ating kapatid na si Tita Mirna, kapatid na bunso, ang takot ay nasa isip lamang. Totoo po yan. Subalit, sa mataintim nating pagdulog at panalangin sa ating Panginoon, unti-unti po ang takot na yan ay mawawala at mapapalitan ng kapanatagan. At yun po ang aking nakamtan sa dambanang ito, sa katauhan ng mahal na Apo Kunching na binahagi na ng ating Panginoon. Tunay nga po na walang ibang makapagpapagaling sa ating lahat kundi ang Panginoon lamang, ang ating Ama. Kaya po, sa mga may karamdaman, huwag po kayong matakot. Kung hindi po kayo gumaling, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Ang mahalaga po, gumaling ang ating kaluluwa. At sa ngayon po, wala po akong kinatatakutan. Kung hindi, ayokong mawalay sa Ama. At isa pa po, ang aking kinatatakutan ay ang gumawa ng kasalanan. Yun lamang po at maraming salamat po. Magandang umagang muli. Salamat po sa napakaganda mong pagbabahagi. Palakpakan po natin ng malakas ang buhay na Diyos. May napulot po ba kayo? Tanong ko lang. Takot pa po ba kayo? May takot pa ba? Sabi nga po sa kanta, nasa isip lang. Totoo po yun, it's all in the mind. Amen po ba doon? Pag po medyo sumasakit-sakit na yung tiyan mo, pwede naman palang makalimutan, isip ka ng isip, tumindi yung sakit. Ano po ang result? It's all in the mind. Amen po ba doon? Di po ba? Opo, totoo po yun. Kanya po, huwag tayong matakot. Ang higit po natong katakutan, tama yung sinabi ng Tita Pearl, yung gumawa ng kasalanan, at saka ano nga po yung isa? Mawalay sa Diyos. Ano nga po yung isa? Ay, naku na. Ano nga po yung isa? Naku, wala palang nakikinig. Mawalay sa Diyos. Totoo po yun, nakakatakot po yun. Amen po ba, kapatid? Amen. Amen na amen po doon sapagkat kapag tayo nawalay sa Panginoon, wala na tayong katutunguhan. Hindi na po natin alam kung saan tayo mapupunta. Amen po ba? Amen. Sa kapahintulutan po ng Panginoon,
ito pong dalawang sunod na gusto kong tawagin. Alam ko po, mapakamatapang at tao. Alam niyo po, hindi ko maintindihan. Yun naman kanilang personality, okay naman po. Pero po kung bakit katapang, gusto ko pong unahin ang aking inang pastol upang ipisiwalat sa kabila ng kanyang tapang, meron din po siyang takot. Marahil po, hindi niya ito i-deny. Meron din po siyang takot. Amen po ba doon, Mami Beth? Amen. So, yun po. Whatever fear there is in our mind, in our hearts, huwag po tayong mangamba. Mayroong Diyos na Ama na sa atin ay gagabay sa tuwi-tuwi na. Amen po ba doon? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos at ang aming Mami Beth. Hindi ko na po kayo dudulog sapagkat napakaganda na po ng dulog ng facilitator natin sa araw na ito. Pero gusto ko lamang pong idagdag na nawa, pagkatapos po ng gawain ito, yung may mga takot sa kanilang puso't kalooban, uuwi na matatapang at wala na yung mga takot sa kanilang mga kalooban. Amen po ba? Halos po nabanggit na yung mga magagandang mga kaisipan tungkol sa takot. Gusto ko lamang pong i-emphasize yung positive saka negative concept ng takot. Sabi nga po nila, natural sa tao ang matakot. Marami na pong nagpahayag na natural sa isang tao ang matakot. Subalit ang turo naman po ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, oo, lahat tayo natatakot. Merong mga puntos sa buhay natin na yung takot na yan ay umaatake sa ating puso't kaisipan. Subalit ang sabi ng banal na espiritu, ang takot na ito ay hindi dapat manahan sa ating puso at kaisipan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sapagkat pag ito'y nanahan na, iba na ang tutunguhan natin. Dito na po nagsisimula yung sinasabi niya na nagkakaroon ng nervous breakdown. Sa sobrang takot, ito ay lumalala, kaya sa tiktik lang ng butike, iba na yung iniisip, sobra na yung takot na ibinabahagi sa kanila. Alam niyo po, sa dati kong buhay, ganyan din po ako. Ako po ay talagang napakarami kong kinakatakutan sa buhay ko. Unang-una ko pong kinakatakutan, paano ko kaya mapagtatapos ang 4 kong anak sa kanilang pag-aaral, samantalang ako ay isang hamak na guro lamang at ang kabiyak ng puso ko ay wala namang permanenteng trabaho. Kaya't ito po kinakatakutan ko kung paano ko sila maisasalba. Salamat sa Ama, gumamit siya ng isang tao na naisiwalat ko yung takot ko na to. Ang sabi po niya sa akin, ba't daw ako